And eto guys, merong involved dito na earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. Or pwedeng may third party mga kapiksi. Pero eto guys, dito lumalabas itong money mga kapiksi, no? Na parang nagkakaroon kayo ng mga financial issues ng person mo, or pwedeng mukha kang pera or mukha siyang pera, or prioritize yung pera mga kapiksi. Sabi ko naman sa inyo kanina, sa simula pa lang, di ba, parang malaking issue yung pagkakaroon ng pera or nagiging priority yung pera, guys. So hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong November para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to mga kapisitin natin yung mga mensahe sa inyo guys. Kapag love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng ring magkabaliktad yung roles. If in case di kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin guys yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Okay? Baka nandun yung energy nyo. So, tingnan natin yung mga makaka-impluensya sa inyong love life mga kapiksi. So, meron ditong fair male, no? Pag sinabing fair male, malading dong dantes. Pagka yung yung dark male si Papa P, pag fair male si Ding Dong Dantes. Pero yung mga Gen Z, hindi ko alam kung sino na yung mga Gen Z ngayon guys, pasensya na kayo. So pwede ito sa he, she na relationship o kaya he na relationship mga kapiksi, no? So pwedeng energy mo to or pwedeng energy ng person mo, mga kapiksi. Okay? Pwede rin na Caucasian guys, no? Ibig sabihin yung mga may lahi, yung mga puti, no? Yan, so another message, Cancer, meron tayong work, no? So eto guys, pwedeng, ibig sabihin nito, pwedeng nakaka-apekto sa relationship nyo, yung trabaho, yung work, guys. Okay, so pwedeng busy siya sa work, busy ka sa work, pwedeng nagkakilala kayo sa work, mga ganun. So, anything na work related, pwedeng nakaka-apekto sa relationship nyo, Cancer. And another message, money, ayan. So, may work na may money pa, mga kapiksi. Ang nararamdaman natin dito guys is for some of you, pwedeng mas prioritize ng iba sa inyo yung trabaho para kumita ng pera o kaya pagpapalago ng pera kaysa dun sa relationship. Pwedeng nagsasuffer yung relationship nyo guys dahil sa dalawang to. Okay? Pwedeng magkalayo kayo, LDR, kasi kailangan nyo magtrabaho sa malayo para kumita ng pera. Yung mga ganun. So, anything na related sa money at saka sa work, pwedeng nakaka-apekto sa relationship nyo, Cancer. Tingnan naman natin dito sa deck na to guys, kung ano yung mga gustong sabihin sa inyo ng person nyo. Just being near you is intoxicating. So, yung person mo, feeling niya toxic ka. Okay? Or toxic na toxic siya sa'yo, stress na stress siya sa'yo, guys, no? So, pwedeng may hidwaan kayo ng person mo. Pwedeng natotoxic din siya dahil, pwedeng, dahil sa pera, no? Baka nagkakaroon kayo ng issue sa pera. Pwedeng mataas yung standard mo, hinahanapan mo siya ng pera, ganyan. Tapos parang sa kanya, para sa kanya, wala ka nang inisip kundi pera, pagpapayaman, ganyan. So, parang hindi kayo align ng goals, mga kapiksi. Pero, whatever guys, para sa kanya, toxic ka, okay? I know exactly what I was doing. So, itong person mo may ginagawa ito guys, and yung ginagawa niya, nananadya siya. Kung sinasaktan ka niya, kung hindi maganda yung trato niya sa'yo, mga kapiksi, sinasadya niya yun. Okay? So, pwedeng dahil din sa naiinis siya, dahil sa toxicities. Pero, yung iba parang may revenge din na kasama, no? Parang naghihiganti or whatever, guys. And another message, pero you were the best thing na nangyari sa kanya. Hindi niya lang maamin. Kumbaga, meron kang, kahit na sabihin natin stress ka, or stress siya dahil sa'yo, toxic ka,
ikaw pa rin yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya, no? Yung pagdating mo, I'm sensing na kayo naman, parang you just want the best, no? Para sa kanya, para sa relationship. And baka hindi niya lang na-appreciate yon, baka na-under siya or something. Sometimes, o baka iba yung naiisip niya. Yung mga ganon, guys. Kasi, yun yung problema kapag hindi kayo na-align ng goals, no? Yung isa gusto mapabuti, yung isa naman parang ang tingin sa inyo masyadong ambisyoso, diba? Pero, ikaw pa rin yung pinaka-the best na nangyari sa buhay niya, Cancer. So, sa tingin ko, hindi ka naman kailangan sisihin. Lalo na kung ang gusto niya lang naman ay mapabuti yung kinabukasan nyo. Okay? Alright. So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Cancer at saka yung energy ng love. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin sa extra-wise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, guys, aventurin siya kasi ito yung recommended ko. May makikita kayong mga links sa description box, guys. So, kung ano na lang yung makaresonate, guys, take that message ha. Cancer, kaya in-represent ng Queen of Cups. Ito yung ating love energy. So, yung first card, mga kapiksi, this is your energy. Your current feelings and attitude. Palaging, palaging mainit yung ulo nyo. So, ito nga, probably, ito yung reason kung bakit, sabi ng person mo, just being near you is intoxicating. So, ito may reason kasi palagi kayo nag-aaway ng person mo and palaging mainit yung ulo mo sa person mo. Parang, pwedeng hindi mo naman sinasadya, no? Parang nadidisappoint ka lang or parang hindi niya lang namimit yung mga ine-expect mo sa kanya. Siguro mataas yung baseline mo, hinahanap mo sa kanya. Hindi siya nakakapag-deliver, hindi niya nabibigay yon. Kaya ang parang nagiging output nun is mainitin ulo mo, parang you're always finding fault, or parang imbis na makita mo yung maganda dun sa person mo, ang nakikita mo is yung mga hindi magaganda, no? Nakikita mo yung mga hindi magaganda sa person mo, kaya parang ang nangyayari is palagi mo siyang inaaway, palagi mo siya napapagalitan, palagi mo siyang pinagsasabihan. Pero ang intention mo is parang maging best siya, para pagbutihin niya, pero ang resulta nun is para sa kanya toxic, bongangera, ganun yung ano niya sa'yo, na parang hindi ka na makontento, parang ganun yung dating sa person mo. And ito naman person mo actually yung person mo toxic din, no, with this energy, mga kapiksi. Siguro kasi toxic ka sa paningin niya, kaya parang sinasadya niya rin yung pagiging toxic sa inyo. So, ang nangyari is, for some of you, parang puro away yung nangyari sa relasyon nyo. Kasi parang mini-mirror, no? Mini-mirror niya sa'yo yung pagiging toxic mo sa kanya. Or parang ikaw yung nag-mirror sa kanya ng pagiging toxic niya sa'yo. So, yung ganun, guys. So, medyo hindi healthy itong relationship na to, guys. Ito, may deception ito, guys. Ito yung connection energy nyo. So, merong deception dito, guys. So, it's either nagpe-pretend lang kayong dalawa, no? Nagpe-pretend ka na mahal mo siya, nagpe-pretend siya na mahal ka niya. Pero, parang at the end, at the back of your mind, hindi na ganun yung totoong feelings mo or totoong intentions nyo sa isa't isa. And maaaring nagkakaroon na rin ng betrayal. So, pwedeng meron ng iba, sumaside bet na, either ikaw or siya. Pero meron ng betrayal involved dito. Dishonest.
may mga pagsisinungaling, may cheating, okay, may mga tinatago. And yung greatest strength naman itong relationship na to is kahit na toxic, magkasama pa rin kayo, no? Parang wala pa rin bumibitaw, mga kapiksi. Parang ang motto ng iba sa inyo, sige, walang sasaya, magdusa tayo parehas sa impyerno. Parang ganun, no? May mga ganun, guys, no? Parang hindi ka sasaya sa iba. Kung hindi ka masaya sa akin, hindi ka rin sasaya sa iba. So, parehas tayo magdusa. Ganon, parang may ganong klaseng hanash kayo. And yung weakness naman ng relationship nyo, eto guys, ang nararamdaman nating weakness dito is imbalance, no? Imbalance na yung relationship nyo, mas marami na yung nega kesa sa positive. So, mas marami na yung away, mas marami na yung bangayan. So, hindi na siya healthy talaga and hindi siya balance, mga kapiksi. Kasi kailangan balance palagi, guys, no? Or at least man lang mas okay lang din na may negative, guys, especially sa relationship, kasi doon kayo matututo sa mga pag-aaway. Pero in your case kasi, lamang yung away kesa sa harmony, okay? Kaya imbalance talaga, guys. And eto guys, merong involved dito na earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or pwedeng may third party, mga kapiksi. Pero eto guys, dito lumalabas itong money, mga kapiksi, no? Na parang nagkakaroon kayo ng mga financial issues ng person mo, or pwedeng mukha kang pera or mukha siyang pera, or prioritize yung pera, mga kapiksi. Sabi ko naman sa inyo kanina, sa simula pa lang, di ba, parang malaking issue yung pagkakaroon ng pera, or nagiging priority yung pera, guys. So, malaking impact siya sa relationship nyo, Cancer. Alright? So, yan ang reading nyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, kung gusto nyo ma-fix yung mga relasyon nyo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.